Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si DJ Jen, ang tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis. 44 na po tayo ang babasahin po natin ngayon. Bago po tayo magsimula ay tayo muna manalangin at samahan niyo po ako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. At kanyang inutos sa katiwala ng kanyang bahay na sinasabi, punuin mo ang pagkain ang mga bayong ng mga lalaking ito kung gaano ang kanilang madadala at ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa labi na kanya-kanyang bayong. At ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilag, sa labi ng bayong ng bunso at ang salapi ng kanyang trigo at ginagawa niyang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At ipagliliwanag ng ikinaumagahan ay pinagpaalam ang mga lalaki, sila at ang kanilang mga asno. Nang sila'y mga nakalabas na sa bayan at hindi pa sila nalalayo, ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, bumangon ka, habulin mo ang lalaki, at pagkat sila'y iyong inabutan ay sabihin mo sa kanila, bakit iginanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Hindi ba ang sarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon at ang tunay na kanyang pinaghuhula? Kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganiyan. At kanyang inabutan sila at ang kanyang sinalita sa kanila ang mga ito. At kanilang sinabi sa kanya, bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang inyong mga lingkod na ganyang bagay. Narito ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming isinauli sa iyo mula sa lupain ng Kanaan. Paano ngang kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilag o ginto? Yaong kasumpungan sa iyong mga lingkod ay mamamatay at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. At kanyang sinabi, mangyari nga ayon sa iyong mga salita, yaong kasumpungan ay magiging aking alipin at kayo'y mawawalan ng sala. Nang magkagayoy nagmadali sila at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa at binuksan ng bawat isa ang kanyang bayong. At ang kanyang isinaliksik na pinasimulan sa panganay na inaiwakasan sa bunso at nasumpungan ang saro sa bayang ni Benjamin. Nang magkagayoy kanilang hinapak ang kanilang mga suot at ipinasanan ng bawat isa ang kanyang asno at nagsibalik sa bayan. At si Hoda at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose at siya'y nandoon pa at sila'y nangagapatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, anong gawa itong inyong ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang tao na gaya ko ay tunay na makakahula? At sinabi ni Hoda, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain at paano kami ay magpapatotoo? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito kami ay alipin ng aming Panginoon. Kami 10 kinasumpungan ng saro. At kanyang sinabi, huwag namang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan. Ang taong kinasumpungan ng saro ay siyang magiging aking alipin. Tatapwat tungkol sa iyo ay pumaroon kayo, payapa sa inyong ama. Nang magkagayoy, lumapit si Huda sa kanya at nagsabi, O Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa iyo na pagpapasalitain ang iyong lingkod na
isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon at huwag nawang mag-alab ang iyong loob laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Paraon. Tinanong ng aking Panginoon ang kanyang mga lingkod na sinasabi, kayo ba ay mayroon ama o kapatid? At ang aming sinabi sa aking Panginoon, kami ay may ama, isang matanda at isang anak sa kanyang katandaan, isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay at siya lamang ang naiwan ng kanyang ina at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga kalingkod, dalhin ninyo rito sa akin upang mamasdan ko siya ng aking mata. At ang aming sinabi sa aking Panginoon, hindi may iwan ng bata ang kanyang ama, sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama ay mamamatay ang ama niya. At iyong sinabi sa iyong mga lingkod, hindi ninyo makikita ang aking mukha malibang inyong ipagsamang bumaba ang inyong kapatid na bunso. At nangyari ng panhikin namin ang iyong lingkod na aking ama ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. At sinabi ng aming ama, pumaroon kayo uli, ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain. At ang aming sinabi, hindi kami makakababa kung ang aming bunsong kapatid ay kasama namin, ay bababa nga kami, sapagkat hindi namin makikita ang mukha ng lalaking iyon malibang ang aming bunsong kapatid ay kasama namin. At sinabi ng iyong lingkod na aming ama sa amin, inyong talastas na aking asawa ay nagkaanak sa akin ng 2 lalaki. At ang isa'y umalis sa akin at ang aking sinabi, tunay na siyang nalapa at hindi ko siya nakita mula noon. At kung inyong kunin pa ang isang ito sa